Previously on B1 Gang Adventures. Paano ka nakapasok dito nang walang visitor's pass? Bakit boss? Nagpaalam naman ako sa inyo kanina, hindi mo lang siguro natandaan. Wala ma'am, nagtaka lang ako kung paano nakalusot ang isang to. Hindi naman ho ako umalis sa pwesto ko ma'am. Walang bakante rito. B1 Gang Adventure and Mystery Series, Case File Number 3, Lihim ng Dilim, Kabanata 4, Kulam. Maganang kumain si Boging ng nilagang mais nang dumating sina Gino at Kiko. Kausap nito si Joe at mahaba na ang napag-usapan ng dalawa tungkol sa nangyari kay Boging sa center. Hindi rin natagalan ni Taba ang pangungulit ni Joe na ikwento ang mga nangyari. Pero sa totoo lang, kaya bumigay si Boging ay dahil nasuhulan siya ng 8 piraso ng sweet corn. Pagod na ibinagsak ni Gino sa sopa ang may kalakihang katawan. Parang biglang ng lambot ang binata na hindi maintindihan mismo ng may katawan. Anong nangyari dyan? Lumolobo ang bibig na tanong ni Boging kay Kiko at inginuso ang tumumbang barkada. Ewan nga ba, kanina pa nga dumadaing na masakit ang tiyan. Sagot ni Kiko na naupo sa tabing silya ni Boging sa may mesa. Baka naman gutom yan. May natira pa akong pagkain, alok ni Boging. Kumain na kami, sa restaurant nga siya sinumpong eh. Lumapit si Joe kay Gino at hinipo ang lieg ng kapatid. Wala namang lagnat. Ano ba ang kinain ni kuya? Baka nakakain ng panis. Hindi na nga niya nakain yung donut dahil sinumpong na agad ng sakit ng tiyan. Soft drinks lang ang ininom. Pagkakagat naman ni Kiko ay mabilis na inubos agad ni Boging ang nilalantakang mais. Baka naman napagod lang. Ano ba nangyari sa lakad nyo? Tanong ni Joe. Nakausap ko yung guard sa center. Yung nasa gate, Ferrer ang pangalan yun. Si Gino ang pumasok. Ewan ko kung ano nangyari dahil biglang sumama ang katawan. Paliwanag ni Kiko. Anong sabi ng sikyo? Si Joe ulit. Tinanong ko tungkol sa center. 2 years na raw silang nag-ooperate, parang foundation ba? Katulad siguro ng mga non-governmental organizations. Bulag lang ba ang tinutulungan nila? Si Joe pa rin ang nagtanong dahil puno pa ng mais ang bibig ni Boging at hindi makapagsalita. Oo, nagpapaaral sila ng mga kabataang bulag, nagbibigay ng scholarship sa braille typing at computer training. Wow, high-tech ah, sambit ni Joe. Ang alam ko rin sa mga yan, namimigay sila ng libreng technical aids tulad ng walking sticks, tactile maps at iba pang gamit na maaring kailanganin at pakinabangan ng mga bulag sa komunidad. Pagpapatuloy ni Kiko. Ah, oo. Kaya pala yung kakilala ko. Nakakuha ng libreng cassette tapes na may kasama pang cassette player. Cassette tapes at player? Sana humingi ka, Kiko. Si Boging na yun. Nalunok na niya ang nasa bibig kanina. Pinandilatan siya ni Joe. Ang tindi mo naman. Para sa mga bulag lang yun no. Sa kabogs, hindi mo naman yun pakikinabangan dahil hindi naman mga kanta ang maririnig mo. Paliwanag ni Kiko. Kundi mga voice recording ng mga libro sa English at Filipino na may kaugnayan sa pag-aaral nila. Talking books ang tawag nila roon. Aray ko! Biglang umungol si Gino. Sabay na napalingon ng tatlo nang marinig ang paimpit na daing ni Gino. Butil-butil na ang pawis na namumuo sa noo ng binatilyo. Biglang kinabahan si Joe. Agad na dinaluhan ang kapatid. Kuya, anong nangyayari sa'yo? Iniangat ni Gino ang ulo. Hirap na iminulat ang mga mata. Sabay pang nasindak ang tatlo nang titigan sila ng mga namumulang mata ni Gino. Mabalasik ang tingin nito sa kanila. Kulam. Kinukulam daw si Gino ayon sa matandang lalaking kapitbahay ni na Joe na hiningan nila ng saklolo. Pero sino naman ang magpapakulam dito? Iyon ang paksang usapan ni na Joe, Boging at Kiko sa taxi.
dadalhin ng 3 sa isang albularyo si Gino. Ayaw pa sana ni Joe dahil gusto muna niyang hintahin ang mga magulang para ipaalam ang nangyayari. Pero napakiusapan din ang dalagita sa paliwanag na rin ni Boging. Si Kiko naman ay hindi naniniwala sa mga ganito, pero naawa na rin siya sa nakikitang paghihirap ni Gino, kaya hindi na rin siya umimik. Baka lumala pa ang kalagayan ni Gino kung hindi natin agad ito maagapan. May nagsabi kasi sa akin na sa oras na namatay ang kumulam sa isang kinulam, hindi nagagaling pa ang kinulam. Kung biglang masagasaan o atakihin sa puso ang kumulam sa kuya mo, di hindi na siya gagaling. Natakot yatang hindi gumaling ang kapatid kaya napahinuhod din si Joe na dalhin na si Gino sa kilalang albularyo ni Boging. Sa may tondo nakatira ang sinasabing albularyo. Sa bandang squatter kaya nagpasikot-sikot pa sa mga bahay-bahay ang barkada bago nakarating sa patutunguhan. Pinatuloy sila ng albularyo sa maliit at lumang bahay na yari lang sa pinagtagni-tagning kahoy at pira-pirasong yero. Hindi tipikal na albularyo ang tingin ni Joe sa matandang lalaki. Wala kasi itong taling panyo sa noo na tulad ng karaniwang nakikita sa mga pelikula ni Chiquito sa TV. Nabarang ang kasama nyo. Hatol agad ng matanda pagkakita kay Gino. Sa isang lumang papag nito pinahiga ang teenager. Barang? Akala ko ba kinukulam si kuya? Nagtatakang tanong ni Joe. Halos pareho lang yon. Ang kulam kadalasang ginagamitan ng manyika na sinusundot-sundot ng aspili. Yun ang nagpapasakit sa kinukulam. Ang barang naman matignan lang pwede ka nang tumumba. Kinilabutan ng 3 kabataan. Napasiksik tuloy si Joe sa katabing 2 lalaki. Ano hong gagawin natin? Nahintatakutang tanong ni Boging. Bago natin makontra ang kumukulam ay kailangan muna nating malaman kung sino siya. At kakailanganin ko ng isang itim na manok para magawa ito. Nagkatinginan ng 3 inutusan. Itim na manok? Saan sila maghahagilap ng itim na manok? Si Boging muli ang nagtanong. Tatang, hindi ho ba pwedeng manok sa andoks na lang? Yung tostado ang pipiliin ko. Itim rin ho yun, di ba? Tumatakam-takam pa to. Napangangang napatitig ang matandang lalaki sa matabang chinoy. Parang hindi ito makapaniwala sa narinig niya. Ang kailangan ko ay buhay na manok. Medyo may inis sa boses na sabi nito. Gagamitin ko yun sa seremonyas, hindi sa handaan. Sa ano nga ho ba kami makakuha ng itim na manok? Pangangatwiran ni Taba. Kung white leghorn sana ang gusto nyo, di dyan na lang sa Pritil meron na. Magtanong kayo kay Jack. Dyan lang sa may bukana nakatira yun. 2 bahay mula sa kanto. Mahinahon na ang boses ng albularyo. Nakangiti pa ito ng kaunti. Si Boging na ang nagpresintang magpunta kay Jack. Ayaw din naman nilang iwanan si Gino ng mag-isa, lalo na si Joe na nakabantay sa tabi ng kuya nito. Pagkaalis ni Boging ay tinawas ng albularyo si Gino. May sinindahan itong itim na kandila at umusal ng dasal sa wikang hindi maintindihan ni na Joe. Kumumpas pa ang mga kamay nito na parang maestro sa musika. Sandali pa at kumuha ulit ng isa pang kandila ang matanda. Kulay puti naman ito. Pinagputol-putol ito at inilagay sa isang platitong yari sa lata at tinunaw sa apoy ng kandilang itim. Ang tinunaw na kandila ay ibinuhos sa isang palangganang tubig kung saan bumuo ng iba't ibang hugis at forma ang mga kandila. Holy water daw ang tubig na nasa palanggana, galing sa katedral at hindi sa MWSS. Tutok na tutok ang tingin ni Kiko sa mga nabuong hugis ng pira-pirasong kandila. Hindi man lubos na naniniwala ay sumang-ayon na lamang siya dahil baka nga makatulong iyon sa kaibigan. Ngunit parang may nagtulak sa kanya na kopyahin ang lumitaw na mga hugis. Palihim siyang kumuha ng ballpen at papel. Ginaya niya ang mga disenyo ng nabuong kandila. Saka maingat na itinago ang papel. Hindi nahirapan si Boging na hanapin ang bahay ni Jack. Nahirapan siyang hanapin mismo si Jack dahil walang tao sa bahay nito, kaya nagtanong siya sa kapitbahay. Umalis sandali, hintayin mo na. Bibili ka ba ng itim na manok? Nakangiting tanong sa kanya ng payat na lalaking napagtanungan. Paano ho nyo nalaman? Nagtatakang tanong ni Boging.
Nakita kong galing ka kay Tandang Ben, yung albularyo. Tirador niya si Jack eh. Nagsindi pa ng sigarilyo ang mamang payat. Anong tirador? Lalong nagtaka si Taba. Sa Ingles, partner in crime yata ang tawag doon. Ngumisi pa ang lalaki kasabay ng pagbuga ng usok sa dako ni Boging. Partner in crime. Tumango-tango lang pero nalilito pa rin napatingin si Boging sa kausap. Mangkukulam din kasi yan si Tandang Ben, kumbaga si Jack ang tagahanap niya ng customer. Yung matanda ang kukulam tapos siya rin ang gagamot. Ang galing ng racket nila no? Kumindat pa ang mamang payat sa matabang binatilyo. Napatanga si Boging. Bulgar na rito yung modus operandi nila pero kanya-kanya lang diskarte yan kung paano kumita ng pera. Hindi pa rin gaanong malinaw kay Boging ang kinalaman ng albularyo sa pagkulam kay Gino. Dahil paano namang kukulamin mismo ni Tandang Ben si Gino ngayon lang kumbaga nagkatagpo ang dalawa. Ano naman ho ang koneksyon ng sinabi nyo sa bibilhin kong itim na manok? Magalpak ng tawang lalaki. Dong, dugay ka na sa Maynila, tonto paghihapon. Hindi man niya lubos na naintindihan ang sinabi nito ay naramdaman niyang pinagtatawanan siya ng mama. Hindi na lang niya pinansin iyon. Mas inaalala niya ang kaibigang hinahanapan nila ng Lunas. Ang koneksyon ba kamo? Muling sabi ng mama nang matapos ang pagtawa nito. Sila rin ang kakain ng bibilhin mong manok. Di may kita na may libreng tibog pa. Yun ang koneksyon. Saka tumatawang lumayo na ang lalaki patungo sa isang karinderya. Naiwang mag-isa si Boging na hindi alam kung ano ang iisipin o gagawin. Nakagapos na ang mga kamay at paa ni Gino sa kinahihigaan nitong papag nang dumating si Boging. Bit-bit nito ang nagpuputak sa pagrereklamong itim na manok na galing kay Jack. Matapos ang ilang seremonyas, sinimula ni Tandang Ben ang pagtataboy sa masamang espiritong sinabi nitong sumukob sa katawan ng biktimang teenager. Kapit-kapit naman sina Joe, Boging at Kiko sa isang sulok ng bahay. Sinenyasan nito si Boging na lumapit sa papag. Pinahawakan ni Tandang Ben ang ulo ng manok kay Taba habang hawak naman nito ang nakataling paa ng manok. Bago pa naisip ni Boging kung anong gagawin ng matanda ay mabilis na hiniwa ni Tandang Ben ang leeg ng manok. Humiwalay ang ulo ng manok sa katawan nito. Sumirit ang mapulang dugo ng manok. Mabilis na iwinagayway ni Tandang Ben ang katawan ng manok sa paligid ng kinahihigaan ni Gino. Habang patuloy ang pagdaloy ng dugo ng manok sa paligid ng papag, ay parang estatwang nakatulos sa kinatatayuan si Boging. Nakabuka ang bunganga nito at hawak-hawak pa rin ang pugot na ulo ng itim na manok. Kung sino ka man, lumabas ka sa kinalalagyan mo, pasigaw na hamon ng albularyo. Nakiramdam ang tatlong kabataan. Matamang pinagmasdan si Gino, hindi naman tuminag sa papag ang binata. Lingid sa kaalaman ng matanda, inilabas ni Joe ang dalang maliit na tape recorder at patagong inirecord ang mga nagaganap na seremonya. Marahang ibinaba ng matanda ang patay na manok sa may komedor. Marahan ding lumapit ito pabalik sa kinaroroonan ni Gino. Ngunit sabay-sabay na nandilat ang mga mata ng tatlong kabataan nang biglang sampalin ng albularyo si Gino. Sino ka? Anong pangalan mo? Sino ka? Namangha si na Joe sa narinig na impit na daing ni Gino na parang nahihirapan. Ngunit sa mas malaking pagkagulat ng mga kabataan, biglang sinakbal ng albularyo sa leeg si Gino. Talagang pahihirapan kita kapag hindi ka nagtapat. Sino ka? Sino ka? Nandidilat na hiyaw nito. Si Tasing! Boses ng babae ang nanggagaling kay Gino. Nagkatinginan sina Joe, Kiko at Boging. Bakit mo pinahihirapan ang biktima? Sino nag-utos sa'yo? Isang babae. Gimbal na muli namang nagkatinginan ng tatlo. Kahit parang wala sa katinuan si Gino ay nakapagsalita ito. Nagtataka naman si Kiko dahil kahit halos hindi niya makitang gumagalaw ang bibig ng binata ay nakakapagsalita ito. Bakit gusto niyang saktan ang biktima? Hindi sumagot si Gino. Bakit gusto niyang saktan ang biktima? Ulit ni Tandang Ben na mas malakas ang boses. Nang hindi pa rin sumagot si Gino ay sinampal-sampal ulit ito ng matanda. Hindi pa rin umimik si Gino pero patuloy ang impit na daing nito. Tumayo si Tandang Ben at kumuha ng isang sinturong katad. Nanlaki ang mga mata ni Kiko.
Agad sana niyang lalapitan ng albularyo para awatin pero pinigilan siya ni Nadyo. Hayaan muna natin siya, samo ni Boging. Pero baka saktan niya si Gino. Magtatalo pa sanang tatlo nang biglang hagupitin na nga ng matanda ang katawan ni Gino. Napadaing si Gino sa boses ng isang lalaki. Napapikit naman si Joe sa daing ng kapatid. Magtapat ka! Magtapat ka! Isa pa uling hagupit na sinagot uli ng isa pang sumisigaw na daing ni Gino. Tama na! Tama na! Boses ng babae ulit ang nagsalita pagkatapos ng pagdaing ni Gino. Hindi kita lulubayan hanggang hindi ka nagtatapat. Bakit mo sinasaktan ng biktima? Para tumigil na siya. Muli, kahit halos hindi gumagalaw ang bibig ng binata, ay boses babae ang tinig na nanggagaling dito. Tumigil saan? Ewan ko, basta yun ang gusto ng babae. Takutin ko raw para tumigil na. Umubo ang albularyo. Tigilan mo na yung pagpapahirap. Lumabas ka na riyan. Hindi sumagot ang inutusan. Iniamba na naman ni Tandang Ben ang katad na sinturon. Ayaw mo ha? Tuwag! Lumabas ka riyan! Sabay hagupit ulit sa namumula ng katawan ni Gino. Napadaing na naman ang binata sa boses na lalaki. Huwag! Tama na! Tigilan niyo na ako! Boses babae na ulit ito. Sapat na ang sigaw na iyon ni Gino para daluhan at yakapin ni Joe ang kanyang kuya at ilayo ang matandang nagpapahirap dito. Tama na! Iuwi ko na ang kuya ko. Boging, Kiko, umalis na tayo rito. Hirap na si kuya. Umiiyak na samo ni Joe sa dalawa. Maputlang hindi naman agad nakakilos ang dalawa. Tinapunan nila ng tingin ng matandang albularyo na parang hinihintay ang pasya nito. Marahang humakbang si Tandang Ben palapit kay Joe at sumenyas. Lumayo ka muna, ineng, at bibigyan ko ng ultimatum ang nagpapahirap sa kapatid mo. Saka binirahan ulit ng pinakamatinding hagupit si Gino na sinagot din ng isang malakas sa pagsigaw ng teenager. Ah! Boses lalaki na ulit si Gino. Iyon lang at biglang nagkikisay na ang binatilyo. Sandali pa at walang malay at walang kakilos-kilos na ito sa kinaghihiga ang papag. Isang nakakabingi at kahindik-hindik na sigaw ni Joe ang pumunit sa katiwasayan ng paligid. Kuya!